Minsan, kahit alam nating mali, gagawin pa rin natin. Hindi dahil makasarili tayo, hindi dahil makasalanan tayo, kundi dahil gusto lang nating tumakas sa lupit ng tadhana. Sa sakit na matagal na nating kinikimkim, sa mga luhang tayo lang ang nakakaalam, at sa mga gabing pakiramdam natin ay wala nang makakaunawa sa atin. Minsan, hindi tayo naghahanap ng gulo o kasalanan. Naghahanap lang tayo ng kapahingahan, ng taong makikinig, at ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait ng buhay. Si Marisa, 34 years old, ay isang dating masayahin at confident na babae. Marami siyang pangarap sa buhay. Marami siyang gustong marating. Ngunit higit sa lahat, pangarap niyang magkaroon ng isang buo, tahimik at masayang pamilya. Isang tahanang puno ng pagmamahalan. Kasama ang kanyang asawang si Victor at kanilang mga anak, naninirahan sila sa isang maliit na bayan sa Bicol. Doon nila sinubukang buuin ang pamilyang minsan nilang pinangarap. Ngunit sa kasamaang palad, habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawalan ng kulay ang dating masiglang mundo ni Marisa. Isa-isang nawala ang pangarap na minsan niyang pinanghawakan. Ang mga ngiti na dati madalas makita sa kanyang labi ay napalitan ng pagod at pangamba. Unti-unti ring nawala ang pag-asa niyang matutupad pa ang mga pangarap na matagal niyang binuo. Dahil ang kanyang asawang si Victor ay hindi na ang lalaking minahal at pinangarap niyang makasama habang buhay. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, lalo itong nalulung sa bisyo at napalayo sa responsibilidad bilang asawa at ama. At kasabay ng pagbabago ni Victor ay ang dahan-dahang pagkawasak ng mga pangarap ni Marisa. Mga pangarap na minsan niyang inakalang magiging realidad. Noong una, akala ni Marisa ay natagpuan na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Masipag si Victor, maalaga at marunong magbigay ng pagmamahal. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang lahat. Sa ika-4 na taon ng kanilang pagsasama, nagsimulang malantad ang madilim na bahagi ng pagkatao ni Victor. Nalulung siya sa alak at iba pang bisyo. Halos gabi-gabi itong umuuwi ng lasing at sa bawat pag-uwi nito, tila may ibang taong sumasapi sa kanya. "Wala kang kwenta," sigaw nito isang gabi habang walang habas na ibinabato ang mga plato at gamit sa loob ng bahay. Nanginginig na lamang si Marisa habang mahigpit na niyayakap ang kanilang 2 anak. Pilit silang ikinukubli sa takot at kaguluhan. Habang tumatagal, hindi na lamang sigaw ang kailangan niyang tiisin. Kasama na rin ang pangmamaliit, mga masasakit na salita, at mga gabing umiiyak siya ng palihim upang walang makakita ng kanyang paghihirap. Araw-araw, para siyang nakakulong sa isang buhay na hindi niya kayang takasan. Nilulunok niya ang bawat sakit, bawat kahihiyan, at bawat pangarap na unti-unting namamatay sa kanyang dibdib. Ngunit nanatili siya para sa kanyang mga anak, para sa pamilyang pilit niyang inililigtas. Kahit siya mismo ay unti-unti nang nalulunod sa sariling pagdurusa. Hanggang sa dumating ang isang taong hindi niya inaasahang magpapayanig sa tahimik at malungkot niyang mundo. Si Ramon, ang tiyuhin ni Victor. 55 taong gulang na si Ramon at isang retiradong seaman na halos buong buhay ay ginugol sa paglalayag sa iba't ibang panig ng mundo. Matapos pumanaw ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalipas, nanatili siyang naninirahan sa Maynila ng mag-isa. Ang kanyang kaisa-isang anak ay matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya bihira na lamang silang magkita. Dahil dito, mas naging tahimik ang buhay ni Ramon matapos siyang magretiro. Ngunit isang araw, kinakailangan niyang bumalik sa Bicol upang asikasuhin at ipagbili ang ilang lupang minana ng kanilang pamilya.
Plano niyang tapusin ang lahat ng papeles at transaksyon bago muling bumalik sa Maynila. Dumating siya isang hapon, dala ang maleta at ilang gamit. Sa kabila ng kanyang edad, kapansin-pansin pa rin ang kanyang presensya. Matangkad siya, moreno, at matipuno pa rin ang pangangatawan. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang karisma si Ramon. Palangiti, palabiro, at madaling pakisamahan. Kapag nagsasalita, tila gumagaan ang paligid. Kapag tumatawa, nahahawa ang mga tao sa kanyang sigla. At hindi maiwasang mapansin ni Marisa ang malaking pagkakaiba nito kay Victor. Kung si Ramon ay puno ng buhay at positibong enerhiya, si Victor naman ay tila anino na lamang ng dati nitong sarili. Dati ay may taglay ding karisma si Victor. Masayahin, maginoo, at marunong makitungo sa tao. Ngunit unti-unti itong nawala habang lumalalim ang kanyang pagkakalulong sa alak at bisyo. Magandang araw, Victor. Masiglang bati ni Ramon nang dumating ito sa kanilang bahay. Dito muna ako pansamantalang titira habang inaayos ko ang papeles ng lupang ibinebenta ko. Hindi agad sumagot si Victor. Tumingin pa muna ito kay Marisa ng masama bago ibinaling ang tingin sa tiyuhin. Sige, walang ganang sagot nito bago muling sumimsim ng alak. Hindi na ito nagtanong pa. Para bang wala nang pakialam sa lahat ng bagay. Dahil alam ni Marisa na wala siyang maaasahan sa asawa, siya na lamang ang nag-asikaso sa bisita. Pasensya na po sa bahay, Tiyo Ramon. Medyo magulo. Nahihiyang sabi ni Marisa habang inaayos ang kwartong tutuluyan ni Ramon. Aba, kung ito ang magulo, ano pa kaya dun sa kwarto ko sa barko? Biro nito sa kangumiti. Napatawa si Marisa nang hindi niya namamalayan. Matagal na rin mula nang may taong nakapagpangiti sa kanya ng ganoon kadali. Salamat po, wika ni Marisa. Bakit ka nagpapasalamat? Ako nga dapat yun. Dahil nakikitira na nga lang ako, may libreng tagalinis pa ako ng kwarto. Biro pang muli na Ramon. Muling napangiti si Marisa. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila may kakaibang gaan siyang naramdaman tuwing kausap niya si Ramon. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahil sa bawat pagharap niya kay Victor, puro pagod at sakit lamang ang kanyang nararamdaman. Ngunit kay Ramon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may taong nagpapaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam ng makahinga ng maluwag. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malinaw kay Marisa kung gaano kalayo ang agwat ng ugali ni Ramon at Victor. Palangiti ito at madaling pakisamahan. Kahit saan mapunta, tila kusang gumagaan ang paligid dahil sa kanyang presensya. Higit sa lahat, matulungin ito. Hindi na kailangang hingan ng tulong para kumilos. Parati din itong bumibili ng ulam o merienda. Salamat po, sabi ni Marisa isang umaga, habang inaabot ni Ramon ang mga pinamili nito mula sa palengke. Napapansin ko kasi na parang ikaw na ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Wika ni Ramon at bahagyang lumambot ang boses. Napayuko si Marisa. Bihira bang tumulong si Victor? Tanong pa ni Ramon. Hindi agad nakasagot si Marisa. Hindi rin siya sanay na may taong nagmamalasakit sa kanya. Kinagabihan, muli na namang umuwi si Victor ng lasing. Marisa, nasaan ang pagkain ko? Sigaw nito pagkapasok pa lamang ng bahay. Nasa kusina ang ulam. Mahinahong sagot ni Marisa. Umaasa siya na hindi ito gagawa ng eksena sa harap ni Ramon. Ngunit mali siya. Mabilis siyang nilapitan ni Victor at marahas na hinawakan sa braso. Ito lang? Wala na bang iba? Saan mo ba dinadala ang perang binibigay ko?
Ano bang ginagawa mo dito buong araw? Napangiwi si Marisa sa sakit. Nawala naman ang ngiti sa mukha ni Ramon. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kinauupuan. Tama na yan, Victor. Bitawan mo ang asawa mo. Seryosong wika ni Ramon. Nagkatitigan ng magtsuhin. Ramdam ni Marisa ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bakit ka ba nakikialam? Pasuray-suray na sagot ni Victor. Dahil mali ang ginagawa mo. Matatag naman na tugon ni Ramon. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani sa loob ng bahay. Pagkatapos ay binitawan ni Victor ang braso ng asawa. Tumawa ito ng pagalit. Bahala nga kayo dyan, mga buwisit kayo sa buhay ko. Padabog itong pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Nang mawala ito sa kanilang paningin, saka lamang naramdaman ni Marisa ang panginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang naupo sa silya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magpapasalamat. Ayos ka lang? Mahina ang boses ni Ramon nang tanungin niya si Marisa. Tumango lamang siya bilang sagot. Ngunit hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa hindi niya inaasahan, umupo si Ramon sa tabi niya. Hindi ka dapat nagtitiis sa ganitong buhay, Marisa. Napayuko si Marisa sa sinabi ni Ramon. Para sa mga anak ko, Tiyo Ramon. Agad niyang sagot. Mahirap ang buhay. Kung aalis kami, saan kami titira? Saan kami pupunta? Napabuntong hininga ang lalaki. Pero minsan, Marisa, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hindi alam ni Marisa kung bakit. Ngunit malalim na tumagos sa kanya ang mga salitang yon. Matagal na panahon na rin mula nang may mag-alala para sa kanya. Simula nun, mas naging malapit pa sina Marisa at Ramon. Nagsimula yon sa mga simpleng kwentuhan nila araw-araw. Sa mga pagtutulungan sa mga gawain sa bahay habang wala si Victor. At sa mga sandaling magkasama silang nag-aasikaso sa mga bata. Kung tutuusin, mas mukha pa silang mag-asawa. Ang tibay mo. Hindi lahat kakayanin ng mga pinagdadaanan mo. Sabi ni Ramon kay Marisa. Wala naman akong choice. Napangiti si Marisa ng mapait. Meron. Sagot ni Ramon kaya napatingin siya rito. Minsan, hindi lang natin nakikita dahil nasanay na tayong magtiis. Hindi na nakasagot pa si Marisa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may taong hindi siya hinuhusgahan, hindi siya sinisigawan, at hindi siya minamaliit. May kung anong pangunawa sa mga mata ni Ramon na matagal niya nang hinahanap, ngunit ngayon lang niya natagpuan. Hanggang sa hindi na malayan ni Marisa, nasanay na siya sa presensya ni Ramon. Sa tuwing wala ito sa bahay, tila may kulang sa kanyang araw. At sa tuwing naroon naman ito, kahit papano ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Unti-unti, naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ang lalaki. Sa loob ng mga araw na magkasama sila sa iisang bahay, si Ramon ang naging sandalan niya sa mga panahong mabigat ang lahat. Naging katuwang niya ito sa mga responsibilidad at sa iilang taong tunay na nagpakita ng malasakit sa kanya. Hanggang sa isang hapon, kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Umalis si Victor at nasa paaralan ng mga bata. Kaya tahimik ang buong paligid. Naglalabas si Marisa sa likod ng bahay nang bigla itong lapitan ng lalaki. Napansin niyang napatingin ito sa kanya. Basang-basa ang kanyang damit at manipis lamang na sando ang suot niya noon. Kitang-kita ni Marisa kung paano ito napalunok at agad na umiwas ng tingin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib sa mga sandaling yon. Matagal nang hindi nararamdaman ni Marisa ang init at lambing na minsang hinanap niya sa kanyang asawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, hindi siya umiwas ng tingin. Nanatili lamang siya ron, tila natigilan sa kakaibang damdamin na unti-unting bumabalot sa kanya. Lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang bumaba ang tingin nito. Hindi na sa kanyang mga mata nakatuon. "Marisa," mahina nitong tawag. Bahagyang napahigit ang hawak ni Marisa sa kanyang nilalabhan. Dapat sana'y umatras siya, ngunit nanatili siyang nakatayo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, muli niyang naramdaman ang isang damdaming matagal nang nawala. Hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang babae na matagal nang nauuhaw sa pagmamahal at ngayon ay muling naaalalang kaya pa pala niyang makaramdam. Doon nagsimula na mabuo ang isang lihim na damdaming pilit niyang nilalabanan. Ayaw ni Marisa na magkamali, kaya buong lakas niyang sinubukang itaboy sa isip ang anumang nararamdaman niya para kay Ramon. Kinabukasan, maghapon siyang naging abala. Naglinis siya ng bahay, nagwalis sa bakuran, naglaban ng mga damit at nag-ayos ng kung ano-anong gawain sa bahay. Para bang gusto niyang ubusin ang lahat ng kanyang lakas upang kahit sandali ay makalimutan ang mga problemang pasan niya. Umaasa siyang sa pagod ay mawawala rin ang mga kaisipang gumugulo sa kanyang isip, lalo na ang lumalalim na tensyon sa pagitan nila ni Ramon. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon pa rin ang matagal ng pakiramdam ng kakulangan. Ang lungkot ng pagiging mag-isa kahit may asawa. At ang sakit ng pakiramdam na tila hindi na siya napapansin bilang babae. Pagsapit ng tanghali, halos manghina na si Marisa sa pagod. Matindi ang init ng araw at basang-basa na siya ng pawis. Kaya nagpasya siyang magpahinga muna at maligo. Pagpasok niya sa banyo, hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Pumikit siya at tila saglit na nagpakawala ng mabibigat na damdaming matagal na niyang kinikimkim. Parang hindi lamang pawis ang nais niyang mahugasan, kundi pati ang mga sugat at hinanakit na naiipon sa kanyang puso sa paglipas ng mga taon. Ilang taon na, mahina niyang bulong sa sarili. Ilang taon na siyang nagtitiis, ilang taon na siyang nagkukunwaring maayos ang lahat, at ilang taon na ring naghahanap ang katawan niya ng kaligayahan, init, at kalinga. Naghahangad din naman siya na mabigyan ng atensyon ng isang lalaki bilang isang babae. Nang matapos siyang maligo, lumabas siya ng banyo na nakabalot lamang ng tuwalya. Basa pa ang kanyang buhok at may mga patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang balat. Makalipas ang ilang sandali, biglang may kumatok sa pinto. Napalingon si Marisa at agad na pahinto nang marinig ang pamilyar na boses mula sa labas. "Marisa, ako to si Ramon." Kadarating lamang nito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may kung anong kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang napatingin sa sarili. Nakabalot lamang siya ng tuwalya at basa pa ang kanyang buhok mula sa pagligo. May oras pa naman siyang magbihis. Yun ang dapat niyang gawin. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Mas hinigpitan lamang niya ang pagkakahawak sa tuwalyang nakabalot sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya inabot ang mga damit na nakahanda sa tabi. Hindi niya maintindihan kung bakit. Marahil ay dahil pagod na siya. Pagod na siya sa pagpigil sa mga damdaming pilit niyang itinatago. Pagod sa pagkukunwaring wala siyang mga pangangailangan tulad ng ibang tao. Ilang taon na rin akong tuyot, tigang sa pagmamahal ng asawa ko. Yun ang mahinang bulong ni Marisa sa sarili
habang nakatitig sa kawalan. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang lumapit sa pinto. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya si Ramon. Agad niyang napansin ang pagbabago sa ekspresyon nito. Bahagyan nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat bago mabilis na umiwas ng tingin. Pasensya ka na. Hindi ko alam na... Nauutal nitong sabi. Halatang nahihirapang tumingin ng diretso sa kanya. Bahagyang napangiti si Marisa. Ayos lang. Mainit kasi kaya naligo muna ako. Mahinahon niyang sagot. Tumango si Ramon. Ngunit kapansin-pansin ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Kakauwi ko lang din. Sabi ni Ramon habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Medyo nakakapagod ang araw na to. Dagdag pa niya. Halata nga po. Sagot ni Marisa habang napapatingin sa pawisang muka at liig nito. Saglit na binalot ng katahimikan ang pagitan nila. Unti-unting lumapit si Marisa ng kaunti. Gusto niyo ho ng tubig? Tanong niya. Oo sana. Sagot naman ni Ramon. Ngunit hindi agad kumilos si Marisa. Sa halip, nanatili lamang siyang nakatingin dito ng diretso. Hindi siya umiwas. Ramon, mahina niyang tawag. Napatingin ito sa kanya. Bakit Marisa? Tanong nito sa mababang tinig. Huminga ng malalim si Marisa bago muling nagsalita. Sa tingin mo ba masama akong tao? Bahagyang nagulat si Ramon sa tanong nito. Bakit mo naman nasabi yan? Napayuko si Marisa sandali bago muling tumingin sa kanya. Dahil may mga bagay akong naiisip na hindi ko dapat iniisip. Tahimik lamang na nakinig si Ramon. Nang muling magsalita si Marisa, may bigat na ang kanyang tinig. Ilang taon na akong hindi masaya. Hindi lang sa pagmamahal, kundi pati na rin sa sarili kong buhay. Napabuntong hininga si Ramon habang nakatingin sa kanya. Ramdam niya ang sakit at pagod na matagal nang kinikimkim ni Marisa. Tiyo Ramon, hindi ko na maalala kung kailan may nag-alaga sa akin. Dagdag pa ni Marisa. Ramdam niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Pero wala nang makakapigil pa sa kanya. Wala siyang balak umatras. Tiyo Ramon, tawag ni Marisa na may kasamang lambing. At hindi manhid si Ramon para hindi mapansin ang hinihingi ni Marisa ang kailangan nito. Marisa, nahihirapang sambit ni Ramon sa pangalan ng ginang. Sa tingin mo po ba, kaya mo akong pasayahin? Namumungay ang mga mata ni Marisa. Napako naman sa kinatatayuan niya si Ramon. Teka Marisa, hindi yata tama to. Mahinang saad ni Ramon. Alam ko naman. Pero sa tingin mo ba may tama pa sa buhay ko? Ngayon lang ako naghangad ng para sa sarili ko. At ito lang ang kailangan ko ngayon. Napailing-iling si Ramon at pilit nilalabanan ng sarili. Please Tiyo Ramon. Kailangan kita. Pakiusap ni Marisa. At sa pagkakataong yun, tuluyang bumigay si Ramon sa tukso. Sabik na naglapit ang dalawa. Parehong nagsalo ang init ng kanilang katawan at ang mabagal nilang paghinga. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Tanong ni Ramon. Marahas namang tumango si Marisa. Tila yun lamang ang tanging gusto niya sa buong buhay niya. At dahil doon, nabura lahat ng pag-aalinlangan. Hinila ni Marisa si Ramon papasok sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Doon tuluyang ipinakita ni Marisa ang lahat. Nagliyab ang paghanga sa mga mata ng lalaki. Napakaganda mo Marisa. Wika ni Ramon, pagkatapos ay nahulog ang tingin nito sa mahabang peklat na nakaguhit sa tagaliran ng likod ni Marisa. Sandali siyang natahimik, tila hindi makapaniwala sa nakita.
Hindi ko maintindihan kung paano kanya nagawang saktan ng ganito. Mahina, ngunit mabigat niyang sambit. Napayuko si Marisa. Ang peklat na yun ay hindi lamang marka sa kanyang balat. Isa rin itong masakit na alaala ng mga gabing puno ng takot, luha at pananakit. Bawat silip niya rito ay muling nagpapaalala kung gaano kalupit at karahas si Victor, ang lalaking minsan niyang minahal at pinangarap makasama habang buhay. Sa mga sandaling yon, tila mas malinaw na nakita ni Ramon ang sakit na matagal nang kinikimkim ni Marisa. Mga sugat na hindi lamang nasa katawan, kundi maging sa kanyang puso at kaluluwa. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, tila huminto ang sandali. Ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Marahang ipinikit ni Marisa ang kanyang mga mata. Hinahayaan ng sarili na namnamin ang init at lambing ng sandaling yun. Sa bawat pintig ng kanyang puso, mas lalo niyang naramdaman ang pag-iingat at pag-aarugang matagal niya nang hindi nararanasan. Walang galit na nakatago sa mga haplos ni Ramon. Walang sakit na naghihintay pagkatapos. Tanging pag-unawa, paggalang at isang tahimik na pangako na hindi niya kailangang matakot. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Marisa ng kakaibang kapanatagan. Para bang sa mga bisig ni Ramon, unti-unting naghihilom ang mga sugat na matagal niyang kinikimkim, at ang pusong matagal ng pagod ay muling natutong magmahal. Pagkatapos ng lahat, nanatili silang tahimik, parehong humihinga ng malalim, hingal na hingal dahil sa matinding pagniniig. Napatingin si Marisa kay Ramon at gumuhit sa kanyang mga labi ang isang ngiting puno ng tamis at pananabik. Sa sandaling yun, pakiramdam niya ay may bagong kabanatang nagbukas sa kanyang buhay. Isang kabanatang hindi niya na mabubura kahit gugustuhin niya. Isa itong desisyong alam niyang may kaakibat na pagkakamali. Ngunit hindi rin niya maitatangging doon niya muling naramdaman ang mga damdaming matagal nang nawala sa kanya. Mula nang buksan niya ang pintuang yun, hindi na siya ang dating Marisang tahimik na lamang na nagtitiis sa sakit at pangungulila. Unti-unti siyang nagbago, at sa paglipas ng mga araw, nagkaroon siya ng isang lihim na tanging siya lamang ang lubos na nakakaalam. Sa tuwing lulubog ang araw at mahimbing na natutulog ang mga bata, doon nagsisimula ang mga sandaling kanilang itinatago sa mundo. Tahimik at maingat ang bawat pagkikita, ngunit puno ng damdaming hindi nila kayang ipagkaila. Sa mga oras na yun, nakakalimutan ni Marisa ang bigat ng kanyang mga pasan at natatagpuan niya ang kapanatagang matagal niyang hinahanap. Minsan, simpleng usapan lang ang namamagitan kina Marisa at Ramon sa kusina. Minsan naman, tahimik silang magkatabing nakaupo. Sapat na ang presensya ng isa't isa upang maibsan ang pagod ng buong araw. "Pagod ka na naman," sabi ni Ramon isang gabi habang pinagmamasdan siya. Napangiti si Marisa ng bahagya. "Sanay na ako rito." Dahan-dahang lumapit si Ramon. "Kaya nga deserve mo ring alagaan." Napatingin si Marisa sa kanya. Sa simpleng mga salitang yon, hindi niya maiwasang ikumpara si Ramon kay Victor. Kay Victor, puro sigaw, galit, at pananakit ang kanyang natatanggap. Kay Ramon, puro pag-unawa at pag-aaruga. At sa tuwing magkalapit sila, lalo niyang nararamdaman ang malaking pagkakaiba ng dalawang lalaki. Hindi man niya yun sabihin ng malakas, alam niya sa sarili niyang mas pinahahalagahan siya ni Ramon kesa sa sariling asawa. Sa piling nito, muli niyang naramdaman ang kanyang halaga bilang isang babae. Hindi tulad nun, na para lamang siyang anino sa loob ng bahay. Isang taong laging nariyan, ngunit hindi nakikita. Isang pusong paulit-ulit na nasasaktan at binabaliwala. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang nahuhulog kay Ramon.
Kasabay noon, ang unti-unti niyang pagiging kampante sa lihim na kanilang binubuo. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi niya inaasahan. 4 na araw nang hindi umuuwi si Victor. Sanay na si Marisa sa ganoon kaya hindi na siya nagtatanong. Ngunit ng gabing yun, bumalik si Victor. Mag-aalas 11 na ng gabi nang marinig niya ang pagbukas ng gate. Kasunod nun, ang mabibigat na yabag at malalakas na tawanan. Hindi nag-iisa si Victor. May kasama itong babae. Agad na pabangon si Marisa mula sa higaan. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi matinding galit at pagkadismaya. Pangalawang beses na yun. Pangalawang beses nang may inuwi si Victor na ibang babae sa mismong bahay nila. Sa bahay na dapat ay para sa kanilang pamilya. Sa bahay kung saan natutulog ang kanilang mga anak. Gaya ng dati, ni hindi man lang siya nilingon ni Victor. Diretso itong pumasok kasama ang babae na para bang walang asawa at pamilyang naghihintay sa kanya. Nagpasalamat na lamang si Marisa na mahimbing nang natutulog ang mga bata. Ngunit siya, nanatiling gising. Mas masakit pa nga yata yun kaysa sa mga sugat na minsang iniwan ni Victor sa kanyang katawan. Hindi siya sinaktan ng gabing yun, hindi siya sinigawan, hindi rin siya hinanap. Pero ang pakiramdam na para siyang walang halaga sa sariling tahanan ay higit na masakit kaysa anumang pisikal na pananakit. Naging napakatahimik ng bahay sa loob ng ilang minuto. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula niya nang marinig ang mga mahihinang bulungan mula sa kabilang silid. Sinundan yon ng mga mahinang tawanan at mga boses na unti-unting naging mas malapit at mas pamilyar. At habang nakahiga sa dilim, bawat tunog na umaabot sa kanyang pandinig ay tila isa-isang humihiwa sa kanyang puso. Rinig na rinig ni Marisa ang pagbanggit ng babae sa pangalan ni Victor. Napapikit si Marisa, napakuyom ng kamao, pero sa pagkakataong yun, hindi na siya umiyak. Sa halip, tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kwarto ni Ramon. Marahan siyang kumatok, ngunit walang sumagot, kaya maingat niyang binuksan ang pinto. Madilim ang loob ng kwarto. Nakahiga si Ramon at tila mahimbing nang natutulog. Lumapit si Marisa at tahimik na naupo sa gilid ng kama. Sa kanyang paggalaw ay nagising si Ramon. "Marisa?" Mahina nitong tawag at halatang nagulat. Hindi agad nakapagsalita si Marisa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa mahinang liwanag na nagmumula sa bintana, nakita ni Ramon ang bigat ng damdaming kanyang pinapasan. "Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" tanong ni Ramon. Huminga ng malalim si Marisa. Mula sa kabilang bahagi ng bahay ay dama pa rin niya ang presensya ni Victor at ng babaeng kasama nito. Alam niyang naiintindihan din yun ni Ramon. "Pagod na ako," halos pabulong niyang sabi. Tahimik lamang na nakinig si Ramon. "Paulit-ulit ko siyang pinatawad. Paulit-ulit ko ring sinubukang iligtas ang pagsasama namin. Pero sa bawat pagkakataon, ako rin ang paulit-ulit na nasasaktan." Napatungo siya. "At ngayong gabi, gusto ko namang piliin ang sarili ko. Kailangan kita, Ramon. Pasayahin mo ko." Hindi agad nakasagot si Ramon. Sa halip, marahan nitong inabot ang kanyang kamay. "Sigurado ka ba?" Mahinahon nitong tanong. Tumango naman si Marisa. At sa pagkakataong yun, wala nang balikan pa. Habang sa kabilang kwarto, nakikipagtampisaw si Victor sa ibang babae, sa kwarto naman ni Ramon, isang mainit na tagpo rin ang nagaganap. Si Marisa at ang tiyuhin ni Victor sa iisang kama. Isang pagtataksil man sa paningin ng iba, ngunit para kay Marisa, ang bawat sandali ay pagtakas sa malupit niyang kapalaran.
Pagkatapos ng lahat, nanatiling magkatabi sina Marisa at Ramon sa katahimikan ng gabi. Ilang sandali silang walang imik. Kapwa ni Nanamnam ang payapang sandaling yun. Napalingon si Marisa kay Ramon at marahang ngumiti. Salamat. Mahina niyang sambit. Bahagyang nagtaka si Ramon. Para saan? Napabuntong hininga si Marisa bago muling nagsalita. Sa pagpaparamdam sa akin na may halaga pa rin ako. Sa pagpapakita sa akin ng aruga at pangunawa na matagal ko nang hinahanap. Tahimik lamang si Ramon habang nakikinig. Matagal na panahon na rin mula nang makaramdam ako ng ganitong saya. Kaya salamat. Dugtong ni Marisa habang nakatitig sa kisame. Marahang hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay at bahagyang pinisil yun. Deserve mo yun, Marisa. Napangiti siya. At nang gabing yun, habang may ibang babaeng kasama si Victor sa kabilang silid, gumawa si Marisa ng desisyong matagal na niyang pinagkait sa sarili. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang sarili niyang kaligayahan. Pinili niya si Ramon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at saglit na napahinto. Pinagmasdan niya si Ramon na mahimbing pa ring natutulog. Tahimik siyang lumabas ng silid upang hindi ito magising. Ngunit paglabas niya, agad siyang natigilan. Naroon si Victor sa sala. Nakahawak ito sa tasa ng kape at tahimik na nakaupo. Nang mapansin siya nito at makita kung saan siya nagmula, mabilis itong napatayo. Anong ginagawa mo dyan? Mariin nitong tanong habang unti-unting nagdidilim ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi agad sumagot si Marisa. Diretso lamang siyang nakatingin kay Victor. Walang pag-iwas at walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Huwag mong sabihing dyan ka natulog. Mas malakas na ang boses ni Victor ngayon. Mabilis itong lumapit at mahigpit na hinawakan ng kanyang braso. Napangiwi si Marisa sa sakit. Ngunit hindi siya umatras ni kahit isang hakbang. Dati, marahil ay yuyuko siya, mananahimik, hahayaan na lamang ang sarili na muling apihin. Ngunit hindi na siya ang dating Marisa. Mula nang dumating si Ramon sa kanyang buhay, may isang mahalagang bagay siyang natutunan. Ang pahalagahan at mahalin ang kanyang sarili. Kaya hindi na siya papayag na maging tagasalo ng galit, sakit at pang-aabuso ni Victor. Mariin niyang tinitigan ng asawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot sa kanyang muka. At ano? Sasampalin mo na naman ba ako? Dugtong ni Marisa. Mas tumalim ang kanyang tingin. O baka naman bubugbugin mo ulit katulad ng dati. Natahimik si Victor. Para bang hindi nito kilala ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Nakataas pa rin ang kamay ni Victor. Ngunit sa pagkakataong yun, tila siya ang nawalan ng lakas. Kung kaya mong magdala ng ibang babae sa pamamahay na to, Victor, kaya ko rin. Malakas na ang boses ni Marisa. Tila nabigla naman sa Victor sa sinabi ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Victor. Doon ay mapait na tumawa si Marisa. Kung kaya mong gumamit ng ibang babae, kaya ko ding magpagamit sa ibang lalaki. Sa pagkakataong yun, napapikit pa si Marisa. Tila inaalala ang mga sandali na pinapaligaya siya ni Ramon. Hi, Victor. At alam mo ba, wala kang maipagmamalaki sa sarili mo dahil pati sa kama napag-iwanan ka. Maya-maya ay hinila ni Marisa ang kamay niya na hawak ni Victor. Ilang taon na kong nagtiis. Ilang taon mo kong sinaktan, Victor. Hindi lang katawan ko ang sinugatan mo, kundi buong pagkatao ko. Matatag na sabi ni Marisa. Natahimik si Victor.
Tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. At kung iniisip mong hindi ko kayang lumaban, nagkakamali ka. Kaya ko pala. Bahagyang napangiti si Marisa. Binalot ng katahimikan ng buong bahay habang nagtititigan silang dalawa. Kapwa dinadala ang bigat ng mga salitang matagal nang hindi nasabi. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Victor. Wala itong tawag, mensahe o anumang balita. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malinaw kay Marisa na ayaw niya nang bumalik sa dating buhay na puno ng sakit at takot. Isang hapon, magkatabing nakaupo sina Marisa at Ramon sa may bakuran habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro. Marisa, ilang araw na lang babalik na ako sa Maynila. Mahinang wika ni Ramon. Napatingin siya rito, ngunit hindi nagsalita. Natapos na ni Ramon ang lahat ng kailangan nitong asikasuhin sa Bicol, kabilang ang pagbebenta ng mga lupang naiwan ng kanilang pamilya. May gusto sana akong itanong sa'yo, dugtong ni Ramon. Ano yun? Sandaling natahimik si Ramon bago nagsalita. Sumama ka sa akin sa Maynila, isama mo ang mga bata. Nagulat si Marisa. Ramon, hindi ko sinasabing magiging madali ang lahat. Pero ayokong manatili kayo rito habang nabubuhay sa takot. Deserve mo at ng mga anak mo ang mas maayos na buhay. Wika ni Ramon. Napayo ko si Marisa. Sa loob ng maraming taon, puro sakit at pang-aabuso ang kanyang tiniis. Ngunit ngayon, may taong handang umalalay sa kanya. Tutulungan kita. Hindi na kayo mag-iisa. Dagdag ni Ramon. Napatingin si Marisa sa kanyang mga anak. Nakita niya ang kanilang mga inosenteng ngiti at doon niya napagtantong hindi lamang para sa sarili niya ang desisyong to. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin kay Ramon. Sasama kami, sagot ni Marisa. Agad nang umiti si Ramon. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marisa ng pag-asa para sa panibagong buhay na naghihintay sa kanila sa Maynila.